Para po sa ating mensahe ngayong umaga, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa mga awit, Kabanatang 51, Psalm 51. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ng English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words, and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. Deliver me from blood guiltiness, O God of my salvation, and my tongue will sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. For you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with the burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Do good to Zion in your good pleasure. Build up the walls of Jerusalem. Then you will delight in right sacrifices, in burnt offerings and whole burnt offerings. Then bulls will be offered on your altar. Pagpalain po nawa ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, ngayong umaga ay kami lumalapit at naghahangad na sa aming pakikinig ng inyong salita ay magliwanag sa amin na makilalang lalo ang iyong kaluwalhatian, maunawaan ang inyong kalooban para sa aming pamumuhay dito sa lupa at matutunan ang tamang daan ng kaligtasan mula sa aming sa aming kasalanan. Dalangin nga namin, Panginoon, na sa oras na ito ng aming pakikinig ay samahan niyo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay buksan niyo ang aming mga puso nang sa gayon ang lahat ng aming maridinig, matututunan sa pag-aaral ng inyong salita ay tunay nga na aming masampalatayanan, matanim sa aming puso at magkaroon ng bunga ng kaligayahan at pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaamin natin bilang mga mananampalataya na ang kasalanan ay nananatili sa atin kahit na inaangkin natin ang buong kapatawaran at ito'y ating ipinagmamalakit, ipinapangaral na kay Hesukristo ang sinumang sumampalataya ay may buong kaligtasan at hinding pinaninindigan na tulad ng turo ng mga apostol, ang lahat ng tao ay mananatiling may sala dito sa lupa habang sila ay namumuhay. At sa katotohanan ito ay maaaring mapunta ang tao maging ang mananampalataya sa pagkawalan ng pag-asa. Maraming mga kahirapan ang pagdadaanan ng mga mananampalataya at sa kasaysayan ng buong mundo ay marami ang napunta sa matinding kawalan ng pag-asa na itong ang kasalanan o ang kanilang kawalan ng pag-asa na hindi na sila
hindi nila lubos na matalo ang kasalanan o kaya sila'y nahihiya sa kanilang mga kapalpakan, sa kanilang mga ninanais na lumago sana sa kabanalan, ay dahil hindi sila nagtatagumpay at nananatili nga ang kanilang kasalanan, ay sa kanilang kawalan ng pag-asa may mga nagpapatiwakal. Maging mga mananampalataya, ito ay lumaganap nung panahon ng noong tinatawag na panahon ng Puritans, na noong naitaas sa kanilang pangangaral ang kabanalan ng Diyos at nagkaroon ng pag-unawa ang marami na sila nga ay nasa ilalim ng mabigat na kasalanan, nagkaroon ng paglaganap na ang iba sa kanilang kawalan ng pag-asa ay nagpakamatay. Ganito katindi ang kinakalabasan ng kapag tayo nga ay nabaon sa despair na dala ng kasalanan. At sa ating makataong pag-isip at iniisip na nais nating makawala doon nga sa despair, kung saan pwede tayong makulong dahil sa pananatili ng kasalanan sa ating buhay, meron tayong mga naiisip na solusyon na sa totoo lang ay mali. Ang isa halimbawa ay hanggang ngayon na tinuturo, forgive yourself. Yung katuruan na wag mo masyadong pabigatan ng iyong sarili sa iyong mga pagkakamali na nagawa, matutunan mong patawarin ang iyong sarili. Siguro meron itong magandang tunog, magandang pakinggan at siguro nakakagaan nga ng loob na isiping papatawarin mo ang iyong sarili. Pero ang sarili mo ba ang talagang humahatol sa iyo? Sarili mo ba ang umuusig sa iyo? Sarili mo ba ang mambabatas na iyong nilabag? Minsan din sinasabi natin tungkol sa mga kasalanan na ang kasalanan ay dahil nga ang lahat naman ay makasalanan at ating buong buhay na hindi matutupad ang batas at laging may nananatiling kasalanan sa ating laman, ay baka sasabihin na natin nga na ang kasalanan ay normal, ang kasalanan ay pangkaraniwan. At pag ganito na naging nakasanayan na nga ang kasalanan at parang tinatanggap na natin na kasama na ito lagi natin na para bang ating kaibigan, ay pwedeng mapunta naman tayo sa pagpapawalang bahala sa kasalanan. Na nakaalis ka nga doon sa despair, pero ang ginawa mo ay nanatili pa rin doon sa pamumuhay na makasalanan. Kaya minsan pati yung mga sinasabi natin, nagiging kasabihan na pag ang kasalanan ay pagkakamali lamang, tao lamang ako, kaya tanggapin nyo na ganito lang ang aking makakaya. Ito ay pagpapababa ng batas ng Diyos para bang hindi natin siniseryoso ang hinihiling na kabanalan sa atin ng Diyos at hindi natin tinitingnan na isang seryosong paglabag sa kanyang kautusan ang kasalanan. Kaya dapat nga nating questionin kung tama ba itong mga lumalaganap na kasabihan na pag-iisip. Dapat tinatanong natin at kinakalaban natin kung ito ba talaga ang daan, ito ba talaga ang solusyon para tayo ay makaahon doon sa despair na binabaon tayo ng kasalanan. At hindi natin kailangang lumayot maghanap ng ibang solusyon. Itong mismong awit na ating pag-aaralan ngayong umaga ay isinulat para mismo maturuan ang bayan ng Diyos, ang lahat ng mananampalataya, lahat ng anak ng Diyos ay tinuturuan sa pamamagitan ng awit na ito kung paano mula sa pinakamalalim na pagkakabaon sa kasalanan ay maaari tayong makaahon, makalapit sa Diyos at makatagpo ng pagpanunumbalik, pagsisisi, pananampalataya at kagalakan. Ito ngang awit na ito, makikita natin doon sa nakasulat at kung di nyo alam, ang mga nakalagay doon sa title sa ibabaw, hindi po yung italics na nilalagay nung salin ng inyong translation, kundi yung nakalagay na, "To the choir master, a psalm of David, when Nathan the prophet went to him
after he had gone into Bathsheba, yan ay kasama doon sa Hebrew text. So kasama po yan doon sa masasabi natin na inspired word of God. So ito ay hindi na yung mga dalubhasa ay nag-isip lang baka ito'y sinulat ni David nung panahon na iyon. Ito po ay kasama talaga na nakalagay diyan at maaari nating tanggapin na ito ang katotohanan, ito talaga ang nangyari. Sinulat ito ni David noong siya ay kumprontahin nung propeta na si Nathan matapos ang alam nating kwento na si David ay nahulog sa isang matinding kasalanan. Si David bilang isang hari ay nung nakakita ng nagandahan siyang babae na naliligo ay kanyang ipinakuha sa kanyang mga may inutusan siyang mga sundalo, kunin mo nga yung babaeng yun at kanyang sinipingan at nung nabuntis yung babae na si Bathsheba ay ginawa niya ng mga paraan para ito'y pagtakpan. Nung una gusto pa niyang lokohin yung asawa na pauwiin ko kaya yung asawa para sila yung magsiping at kung ang iisipin na lang yung nakabuntis ay yung asawa. So may ganun pa siyang unang plano pero dahil yung si Uriah, yung asawa ni Bathsheba ay matapat at dahil panahon ng gera iyon, ayaw pumayag ni Uriah na sumiping sa kanyang asawa sa panahon na iyon. Kaya ang naging solusyon na lang ni David, kailangan kong ipapatay ang lalaking ito. Ginawa niya ay nilagay siya doon sa front lines para mamatay yung asawa at sa ganon ay nagkakaroon siya ng paraan para makuhang sa kanyang sariling asawa itong si Bathsheba. At ito nga ay isang napakatinding kasalanan na yun ngang siya ay nakiapid doon kay Bathsheba at maliban doon ay sinubukan niyang pagtakpan at ang kinalabasan pa ay gumawa siya ng salang pagpatay. At itong ang kalagayan na ito ay masasabi natin ay talagang matinding kasalanan na hindi pangkaraniwan sa nadadanasan ng mga tao. Ito ay isa siguro sa mga pinakamatinding kasalanan na talaga na nagagawa ng kahit sino. Dito sa pangyayaring ito, ay baka pwede nating isipin na ang awit na ito ngayon dahil ang pagkakasulat niya ay dahil sa okasyon na yon ay mukhang para sa kanya lamang, na para kay David lamang. Pero itong ang awit na ito ay isinulat para sa bayan ng Diyos at sa kasaysayan ng Israel, ito ay naging kanilang awit at natutunan nila na ganito lumapit sa Diyos sa kanilang sariling mga kasalanan, hindi man sila mapunta sa kaparehong kalagayan ni David. Ito ang naging kanilang daan. Ito ang natutunan nilang paraan paano lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba o ng may broken and contrite heart. Yung bagbag na puso at na nagsisisi. At ito nga yung sinabi dito ni David na siyang hindi hahamakin ng Diyos. Yung ganitong klaseng puso ay matututunan natin dito sa mga tinurong salita ni David. Noong bata pa lang tayo, ay tinuturuan tayo ng ating mga magulang na gumamit ng mga salitang po at opo. At nung bata pa lang ako, nung natutunan ko na yun ang paraan para maging magalang, ay agad-agad kaming mga magkakaidarang, mga 4 years old na magkakaibigan, ay pinagkatuwaan namin yun. Dahil pag dadagdagan mo lang pala ng po at opo, pwede ka ng kung ano-anong sabihin mo sa mga matatanda. So, minsan, binubulong lang namin, pangit po kayo. Ganun. So, yung para bang ang natutunan lang namin ay kapag binanggit namin yung salita, ay nagawa na namin yung tinuturo sa amin, naging kami ay magalang. Pero kung ganun ang ating pagtingin sa pagtuturo sa atin ng mga awit, ay parang katulad ito ng sinasabi na tayo ay nagpupuri sa Diyos, nananalangin sa Diyos nang hindi naman nagmumula sa ating puso. At kaya itong dapat nating matutunan sa mga awit
ito ay itinuturo sa atin para tayo ay magkaroon din ng ganong puso. Kung ang pinakita dito ni David ay isang broken and contrite heart, kung paanong maging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos dahil sa iyong kasalanan, yun ang nais nating gayahin. Paano tayo magkakaroon din ng ganong puso upang ating awit sa Diyos ay magiging kamuka nitong awit na itinuturo sa atin sa Psalm 51. Kaya't itong awit na ito ay dapat nating tingnan hindi lang bilang mensahe ni David para sa mundo, kanyang sabihin nating personal testimony or personal confession na nagpapakita lang sa atin ng example, kundi ito ay isang gabay para sa ating lahat na isang halimbawa paano tayo manalangin kung tayo nga ay mapunta sa ganitong pagkabagabag ng konsyensya. So ito ay isa mismong halimbawa noong broken and contrite heart na kalulugdan ng Diyos maging sa panahon na ikaw ay makasalanan. Kung ikaw ay nababagabag sa konsyensya ng isang matinding kasalanan, itong awit na ito ay maaari mong bigkasin na magmula sa iyong puso at ikaw ay mahuhubog tulad na si Kristo dahil ito ay mula sa Espiritu ni Kristo. Ikaw ay matututong mangusap sa Diyos ng may ganoong pagpapakumbaba at kagalakan, pananampalataya sa kanyang awa. At ang matututunan natin dito, una ay na kontra doon sa pangkaraniwang kaisipan na ang paraan para tayo ay makaahon doon sa despair ng kasalanan, na dapat daw ay patawarin lang natin ang ating sarili o wag natin masyadong seryosohin ang ating kasalanan. Ang matututunan natin dito sa awit na ito ay na ang tinuturo sa mga mananampalataya, anuman ang kanilang kasalanan, kung sila'y lalapit sa Diyos, lalo pa nilang pabigatin, lalo pa nilang unawain na napakatindi, napakasama, napakasahol ng kanilang kasalanan at ganun dapat ang kanilang pagtingin sa kanilang mga nagagawa. Ito ang matututunan natin una sa paggamit ni David ng mga partikular na salita habang tinutukoy niya ang kanyang kasalanan. Makikita natin sa verse 1 at ginagamit din niya ito sa verse 3 at verse 13. Tinawag niya ang kanyang kasalanan na transgression. Ito ay paglabag o minsan sa ibang salin sa Tagalog ay pagsuway. At ang transgression ay madalas gamitin ni Pablo na parang pinag-iiba sa salitang pagsala lamang o pagkasala, pagkukulang. Ang transgression ay kapag mayroong malinaw na utos, kapag mayroong malinaw na batas, ang transgressor ay isang taong nagrebelde, isang taong sumuway ng diretso sa isang utos na malinaw. Kaya't sa pag-amin ni David na ang kanyang ginawa ay isang transgression at yun ang tawag niya sa kanyang kasalanan, ay kanyang dinadama, sa kanyang pag-unawa ay maling-mali ang kanyang ginawa at wala siyang excuse. Minsan nga kapag may mga nagkakamali, nagkakasala, yun ang kanilang excuse, yun yung kanilang palusot. Di ko naman alam na mali yun o ang sinusubukan kong gawin ay tama, ang intention ko ay tama, pero may mga iba lang na pangyayari na naipit akong ito ang aking nagawa. Ganoon ng mga paraan natin para sabihin na hindi naman ganun kabigat ang ating kasalanan. Pero dito tinuturo sa atin na ang kinin, itong aking kasalanan ay isang transgression, isang paglabag, pagsuway sa isang utos na malinaw. Ang isa pang salitang ginamit ni David para tawagin ang kanyang kasalanan ay ang salitang iniquity. At ang salin na lang na ginagawa ng Tagalog ay kasamaan. Pwede na rin nating isama doon yung ibang word sa English
So sa verse 2, verse 5 at verse 9, ginamit yung salita na iniquity, yun ang tawag ni David sa kanyang kasalanan. At sa verse 4 ay tinawag niya itong, ang ginawa niya ay, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So ang pagtingin, pagsukat ni David sa kanyang kasalanan ay ito ay isang masahol, kasuklam-suklam na kasamaan. Ito nga ay naiiba sa karaniwang lengguwahe na gagamitin natin sa ating mga kasalanan na hindi natin madalas sumagi sa ating isipan o hindi iyon ang mga salitang gagamitin natin na ito'y evil. Usually yung salitang evil ay ginagamit lamang natin na pag-describe sa isang evil witch o yung mga may black magic powers na napapanood natin sa TV o yung mga kontrabida na terrorist o yung may mga ganong katinding kasamaan na ginagawa. Pero ang tamang pagsukat ng lahat ng kasalanan, maging yung mga kasalanan na ginagawa lang natin sa ating isipan o sa ating puso ay kasamaan, evil na nasa harap ng Diyos. Kaya nga sa ganitong pagsukat ng kasalanan na ito'y transgression, yun yung ginamit sa 1:3:13 or iniquity sa 2:5 at 9 or evil in your sight sa verse 4, ay talagang makikita natin na itong si David ay talagang nakikita niya ang laki ng kanyang kasalanan, hindi niya ito minamaliit, hindi niya binibigyan ng excuse, lalo niyang idinidiin ang kanyang sarili na ako nga ay makasalanan, ako ay rebelde, ako ay lumabag sa utos ng Diyos. At nakikita na ito'y talagang bumabagabag sa kanyang puso. Ang kanyang description sa verse 3 ay na yung kanyang kasalanan daw ay ever before me. Ito daw ay laging nasa kanyang harapan. Minsan kapag nanonood tayo ng balita, at pag yung balita ay may nangyaring karumal-dumal na krimen o may aksidente na sa aksidente may nahating tao o kung ano man na talagang masyadong nakakagimbal sa ating na makita, ay sinasabi nung reporter na pasintabi sa mga kumakain. Kasi yung kapag nakakita ka ng isang bagay na hindi nakakaaliw at lalo na yung nakakadiri, yung nakakatakot, kapag ganoon ang ating mga nakikita, nawawala yung ating kasiyahan na meron sana habang tayo ay kumakain. At itong sinasabi ngayon ni David na yung imahe daw ng kanyang kasalanan ay ever before me, para siyang hinahabol, meron na siyang ibang ginagawa, siguro gusto niya sanang kalimutan, gusto niyang umusad sa kanyang buhay, baka gusto niyang sumamba, gusto niyang manalangin, pero talagang binabalikan siya ng kanyang kasalanan dahil nga hindi niya ito makalimutan. Dahil naipamuka sa kanya kung gaano ito kasama, kaya ang kasalanan na ito ay sabi niya, it is ever before me. At ito'y nagpapahiwatig na talagang para kay David ay ito'y isang napakaruming kasalanan na bumabalot sa kanya, nagdi-disturb sa kanya. Kaya nga ang kanyang mga panalangin, kung titignan natin, ay yung nagpapahiwatig na talagang nandidiri siya doon sa kasalanan na kumakapit sa kanya. Ang sabi niya sa verse 2, wash me thoroughly. Pakihugasan ako ng buong buo kasi nga napakadumi ng aking kasalanan. At talagang may paglilinaw siya at request niya sa kanyang dalangin na hugasan akong puspusan, wash me thoroughly, dahil nga kahit may matira lang na bahid, alam niyang yung konting bahid na yun ay talagang nagpaparumi sa kanya. Hindi sapat na generally mas malinis na siya than before. Kailangan maubos ito dahil ganun katindi ang dumi ng kasalanan. Kaya kanyang dalangin, wash me thoroughly, cleanse me, sabi niya sa verse 2.
Sa verse 7, ginamit niya yung ang kanyang panalangin ay purge me with hyssop. At yung panalangin na ito, yung hyssop ay isang herb. Ano ba yun sa Tagalog? Basta isang halaman. Tapos ito ay ginagamit na parang pwede siyang ipamunas. minsan ang ginagawa sa mga ritual ay nilalagyan siya ng dugo. Ganun yung isang Old Testament ritual ay lalagyan siya ng blood ng sacrifice at yun yung ipapang wisik. Noong Passover, kung alam niyo yung Passover ng Ehipto, kailangan nilang gumamit ng hyssop, yun yung gagamitin sa dugo at yun yung kanilang ipapang paint doon sa dugo. So isa itong halaman na supposedly may medicinal properties, pero yung kanyang particular na lengguwahe dito ay sumasalamin doon sa isang ritual sa Leviticus 14. Sa Leviticus 14, yung purge me with hyssop, yung salitang purge ay ginagawa itong ritual with hyssop kapag ikaw ay isang leper. Sa panahon ng sa Mosaic law, meron silang sinusunod na mga seremonya na yung mga yung mga ketongin at yung iba pang may sakit na tinatawag na unclean in the ceremonial law, ay meron silang gagawin na kailangan i-purge yung bahay at yung may sakit at yung lahat ng humawak sa kanya gamit ang hyssop. Kaya ang kanyang sinasabi dito ay purge me with hyssop, ay nakikita niya at hinahalintulad niya ang kanyang sarili doon sa mga unclean, at sa Israel ang mga unclean ay hindi makasama sa bayan ng Israel. Kailangan silang lumayo, mapunta doon sa maging outcast for the period that they would be unclean at hindi sila makakasama sa kanilang worship assembly. So itong kanyang ginagamit na lengguwahe ay sinasabi niya na siya ay parang isang ketongin, naging unclean, kaya siya nananalangin, purge me with hyssop. At lahat nga ng ito na nakikita natin ay tinuturuan ang bayan ng Israel sa lahat ng ito na tawagin ang kanilang kasalanan na paglabag, na kasamaan, at na matutunan ng Israel na talagang matakot o mandiri sa kanilang kasalanan, na talagang idadalangin nila, wash me from my sin, purge me with hyssop. Tinuturoan dito ang bayan ng Israel, ang lahat ng henerasyon na aawit ng awit na ito, na magkaroon nga sila ng ganong pagkamuhi sa kanilang kasalanan, na wag nilang paliitin ang kasalanan, wag nilang paliitin ang bigat ng kasalanan, mas lalo nilang unawain na totoong wala silang takas sa guilt of their sin, sila'y totoong lumabag, malinaw na sila'y guilty at hindi sila maaaring ma-excuse. So, ang tinuturo sa lahat ng anak ng Diyos, ang tamang pagtingin dapat sa kasalanan, kung ikaw ay may kasalanan, ay mas lalo mong unawain kung gaano ito kasama at kung gaano ito kasuklam-suklam dapat sa iyo. Paano ito nakakatulong sa isang mananampalataya at bakit ito ang gustong ituro ni David sa mga anak ng Diyos? Kung titignan natin, isang halimbawa ng isang taong hindi nagpahalaga or hindi inunawa ang bigat ng kasalanan sa isang pagkakataon ng kanyang buhay ay si Pedro. Si Pedro sa Luke chapter 22, ay binalaan ni Jesus na siya ay magkakaroon ng matinding kasalanan, siya ay tatalikod mula kay Jesus. Sinabi na sa kanya mismo ni Jesus na mangyayari sa iyo itong kasalanan na ito, huwag kang mag-alala, pinanalangin na kita. So itong namang una ay noong sinabihan siya ni Jesus, hindi naman siya pinagbibintangan o hindi siya gustong kutyain ni Jesus, nasasabihan lang siya, ikaw talaga Pedro, loko-loko ka, ang hina ng pananampalataya mo. Hindi ganon ang mensahe sana ni Jesus sa kanya, kundi sinasabi sa kanya na itong mangyayari talaga sa itong kasalanan na ito,
Pero huwag kang mag-alala, makakabangon ka mula dyan at pagbangon mo, tulungan mo ang iyong mga kapatid. So, yun sana ang mensahe ni Jesus sa kanya, pero itong si Pedro ay dahil hindi nga niya nakikita ang kaseryosohan ng bigat ng kasalanan, ay siya pa mismo ay nagmalaki at sinasabi niya, hindi mangyayari yan sa akin. Alam nga natin ang kinalabasan nito, mabilis lang, naunahan pa niyang tumilaok yung manok, ay nakatatlong pagtakwil na siya kay Jesus. So, itong nagpapakita na itong panahon na to ay sinabihan na nga siya kung anong kasalanan ang naghihintay sa kanya. Sinabihan pa siya mismo na Satan has asked for you. So, sinabihan siya na mayroong ganitong kalaban na gustong kumuha sa kanya, gusto siyang matalo, pero ito nga ay kanyang minaliit. At sa kanyang pagmamaliit dito sa kasalanan, ang kanyang pagkahulog dun sa kasalanan ay sunod-sunod na siya'y unang nagtakwil, tapos maya-maya lang may batang babae na nagtatanong sa kanya kung, teka, kilala kita. Tapos nagtakwil siya sa harap uli ng isang batang babae lamang. At noong pangatlo pa, ay sabi, ay nagsumumpa pa siya. Nagdagdag pa siya ng kanyang mga sumpa para lang sabihin, hindi, I swear to God, hindi ako disipulo ng taong yan. So talagang napunta siya sa napakalalim na pagtalikod kay Jesus, at doon nga ay tumilaok yung manok, napaalala sa kanya na binalaan siya ni Kristo. Sabi sa Luke account ay nagkatinginan pa sila ni Jesus nung panahon na yon. At ang sabi sa verse 62, ang kinalabasan ng kanyang pagmamaliit sa kasalanan ay na he wept bitterly. At doon na pupunta ang taong hindi siniseryoso ang bigat ng kasalanan, ang lakas ng tukso, ay sila nga ay nahuhulog ng matindi, at lalo na kung sila ay nagmamataas. Mula sa pangyayaring ito, alam natin na nakabangon si Pedro, siya ay tinulungan din ni Jesus, siya ay binigyan muli ng pagkakataon, at siya ay sinabihan pa, binigyan siya ng pagkakataon na iproklama ang kanyang pag-ibig. Kaya tinanong siya ni Jesus na, iniibig mo ba ako? Para maibaligtad yung kanyang pagtakwil kay Jesus. Binigyan si Pedro ng pagkakataon sa harap mismo ni Jesus. Sabihin mo uli na iniibig mo nga ako ng 3 beses. At pagdating sa kanyang sulat sa 1 Peter 5:8, ay makikita nga natin na siya ay natuto na at hindi na minamaliit ang kasalanan. Sabi niya sa kanyang mga sinusulatan na ang kalaban ay nandyan sa labas like a roaring lion, na hinahanap kayo ganyan ng kasalanan. At siya mismo ay natuto na seryosohin ang kasalanan, at huwag itong isipin lang na kaya niyang talunin. Ito ang nangyayari kapag hindi sinusukat ng tama ang kasalanan ng naayon sa batas. Meron din tayong halimbawa sa banal na kasulatan ng isang tao naman na may tamang pagtingin sa kasalanan. Nakikita niya ito na mabigat, na matinding kasamaan, at dahil dito ay talagang nakaiwas siya sa kasalanan, talagang tindi ng takot niya na magawa ang kasalanang iyon. Ito ay si Joseph, si Joseph the Dreamer sa Genesis 39, yung panahon na siya ay tinutukso ng asawa ni Potiphar, dahil natipuhan siya ng asawa ni Potiphar. So, sa pagkakataong iyon ay ilang beses siyang tinutukso nitong asawa ni Potiphar na siya daw ay sumiping sa kanya, at siguro maging ang mga taong hindi si Joseph ay pwedeng makatanggi sa ganong tukso. Pero ang mas karaniwan na pag-iisip ng tao kaya sila nakatanggi
o nakakalayo o natatakot na gawin ng kasalanan, una, kapag siya ay tinukso, siguro sasabihin niya, paano kung mahuli tayo? Yun ang isa sa mga unang kinakatakot ng mga pangkaraniwang tao. Paano kung mahuli tayo, isang malaking kahihiyan yon. O kaya naman, paano kung mabuntis ka? Ay, yun naman ay siguro isa ding kahihiyan para sa kanya o magkakaroon siya ng karagdagang responsibilidad. So ito ang mga mas karaniwang iniisip ng tao sa harap ng tukso ng kasalanan. Pero ang makikita natin kay Joseph, si Joseph sa harap ng tukso na paulit-ulit na lumapit sa kanya, ang kanyang nasa isip, sabi sa verse 9, ay paano ko magagawa ang isang matinding kasamaang ito at magkasala ako sa aking Diyos. Yun ang kanyang nasa isip, yun ang kanyang kinakatakot. Ang laking kasalanan ng bagay na ito, paano ko yan gagawin? Ganito ang nagiging epekto ng pagkakaroon ng tamang pagsukat sa kasalanan, pagkilala na ito ay isang matinding kasamaan na hindi lamang doon sa pangtaong consequence ang ating mga pinapangamba, kundi yun lang mismo na ito ay isang paglabag sa kautusan ng Diyos, na ito ay matinding kasamaan, ay doon pa lamang tayo nga ay matatakot na. Dito ang tinitingnan natin ngayon ay si David. At alam nga natin na si David ay hindi nakatakbo sa tukso. Siya ay nahulog sa kasalanan. Pero ang maging sa mga tao nga na nakagawa na ng kasalanan at nabaon sa despair, sa pagkabagabag ng konsyensya na kinakalabasan nito, ganun pa rin ay ang paraan para nga magsimula siyang makaahon mula sa kanyang despair ay makilalang lalo kung gaano ito kasama. Hindi dapat na dahil bagabag na siya sa konsensya niya, ay ang iisipin niya ay hindi naman nga ganun kabigat yung kasalanan ko, madaming ibang gumagawa nito, yung iba mas masama pa ang ginagawa. Pero kung titingnan natin si David nga, ang kanyang ginagawa ay mas kinikilala lalo na tunay ngang masama ang kanyang kasalanan. At hindi lang dito sa awit na ito, makikita rin natin halimbawa sa Psalm chapter 32, isang awit din ni David sa verse 3 to 4 ay nakikita dito na sa kanya, sabi niya, "When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long, for day and night your hand was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of summer." So ganito ang nakikita niyang nagiging epekto ng kapag yung kasalanan ay hinahayaan niya lang na manatili ng hindi binubunyag ng pinagtatakpan ito. Sabi niya, "My bones wasted away through my groaning all day long." At kaya nga ang isa pang matututunan kay David, halimbawa sa Psalm 25 verse 11, ang kanyang hinihingi ay patawarin lamang ang kanyang pagkakasala, pardon my guilt, dahil ito ay napakalaki. Ang taong humihingi ng kapatawaran mula sa Diyos ay yun lamang na tunay na nakilala na ito ay napakalaking ang kasalanan. Dahil kung siya'y naliliitan sa kanyang kasalanan, baka ang iisipin niya ay pwede niya itong gawan ng paraan sa kanyang sarili. Or minsan naman, yun ang kanyang nagiging dahilan para isipin na pwede namang patawarin ito ng Diyos. So parang pardon my guilt for it is small. Ibang kabaliktaran naman ng pag-iisip na matututunan natin kay David. Pero si David nga, ang tinuturo sa atin ay na magkaroon ng tamang panukat ng kasalanan at kilalanin ito bilang isang masamang paglabag, pagsuway sa kautusan. Kaya't
kapag ikaw ay nagkaroon ng ganoong tamang pagtingin sa kasamaan ng kasalanan, doon ka magkakaroon ng simulain na humingi ng saklolo, makita na wala kang ibang pag-asa kundi ang kapatawaran ng Diyos. Kaya nga, siguro kakaiba yung hindi natin siguro napapansin na may kakaiba doon sa panalangin na yun ni David sa Psalm 25:11, na dahil napakasimple ng pagkakasabi, pardon my sin for it is great. Pero hindi ba ang usual nga ay pardon my sin dahil mas maliit naman ito kaysa doon sa kasalanan ng isa. Pardon my sin dahil hindi naman ganun ito kalaki. Pero dito, sinasabi sa atin, dahil malaki ang aking kasalanan, dahil wala akong ibang paraan para maibsan ang bigat ng aking konsyensya, ang tanging pag-asa ko nilang ay humingi ng kapatawaran mula sa Diyos na aking sinuway. So ito ang dapat na matutunan natin sa mula kay David. Ang tinuturo niya sa atin ay na magkaroon nga talaga ng makitang itong kasalanan ay napakabigat, wala kang ibang pag-asa kundi ang humingi ng saklolo sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa Kanya. At kapag ganito ay atin itong naunawaan, mas tayo ay magkakaroon ng matututunan natin na tama lamang at hindi dapat natin iwasan o takbuhan na aminin ang ating kasalanan, na aminin ang ating pagkakamali. Ang nangyari nga dito kay David, bago siya makumpronta ni Nathan, mababasa natin yung kwento sa 2 Samuel chapter 12. Bago siya makumpronta ni Nathan, ay hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Gumawa na ng kwento itong si Nathan. Ganun ang ginawa ni Nathan nung lumapit sa kanya. Nagkwento siya ng kamuka nung pagkakasala ni David. Pero parang nilagay niya muna sa code. Gumawa siya ng isang fable na merong isang shepherd na nagnakaw ng isang sheep mula dun sa isang mahirap. So parang ganun yung ginagawang analogy tungkol kay David. Pero hindi makita ni David na siya ang tinutukoy doon sa kwento. So nilarawan na sa kanya ang kanyang kasamaan, nasa harap niya na ang propeta at parang nagiging obvious na dapat na siya ang tinutukoy, pero ganun na lamang ang kanyang pagkabulag sa kasalanan na hanggang hindi pa talagang diretsyong sinasabi sa kanya na tungkol sa kanya yon, ay hindi niya muna makilala ang kanyang kasalanan. Kinailangan na talagang diretsuhin siya ni Nathan at sabihan na mula sa isang propeta ng Diyos na nagdadala ng salita ng Diyos, kailangan sabihin sa kanya, ikaw ang taong iyon, ikaw ang lalaking iyon. Doon nga naunawaan na ni David, doon nagsimula na siya ay makilala niya na siya'y may matinding pagkakamali. Ang naka-record na sinabi ni David na tugon, I have sinned against the Lord. Yun ang kanyang confession, totoo nga, ako'y nagkasala sa aking Panginoon. At ito rin ang dapat nga na mangyari sa atin kung tayo ay nakukumpronta ng salita ng Diyos, hindi man sa pamamagitan ng isang propeta, kundi sa ngayon mga nakasulat o sa mga pangangaral na ating naririnig, ay kung tayo ay makatanggap ng salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng mga kasalanan na ating nagawa, nawa nga ay hindi tayo mapunta dun sa ganong kabulagan at sa pamamagitan ng salita ng Diyos magising nga ang ating konsyensya at makilala na tayo ay makasalanan na lumabag sa kanyang kautusan. At hindi lamang ang itong kabigatan ng kasalanan ang ipinaparating ng awit na ito, nais din ni David na ang mga taong nakita ang kabigatan ng kanilang kasalanan ay tumawag pa rin sa Diyos. Yun nga yung buong punto nitong awit na ito. Ang buong awit na ito ay pagtawag sa Diyos
Kaya tinuturuan niya ang mga lahat ng mga sasampalataya sa Diyos, ang lahat ng bayan ng Israel, na kung sila man ay malagay sa isang matinding pagkakasala na ang iba ay napupunta na nga sa matinding despair, ay tinuturuan ni David na maging sa panahon na iyon, sa ganun kalugmok na kalagayan, maaari kang tumawag sa Diyos at ikaw dapat ay makasampalataya na ikaw nga ay tatanggapin. So sa kabila din ng pagkilala natin na ang ating kasalanan ay matindi, na ganun ito kasama, ay dapat may sabay tayong pagsampalataya din na ang awa ng Diyos ay kayang tupukin ang ating kasalanan. Ganun kayaman ang awa ng Diyos na ano paman bigat ng kasalanan ng ating nagawa, maaari tayong makasampalataya na tayo ay makakatanggap ng kapatawaran. Ito nga ay una pa lamang dun sa fact na si David ay tumatawag pa rin sa Panginoon, imbis na magtago, tumakbo mula kay Nathan o magmukmok, ay siya'y tumawag pa rin sa Panginoon at siya'y matapang na lumapit sa Diyos, tumawag sa Diyos na siya'y patawarin. At doon pa sa mga salitang ginamit niya, halimbawa sa verse 1, ay talagang pinapahayag niya na meron siyang mataas na pagkilala sa awa ng Diyos, maging sa matinding kasalanan na nagawa niya. So sabi niya sa verse 1, "Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions." So nakikita natin ang basihan ni David kung bakit siya nakakatawag pa rin sa Diyos at siya'y nakakasampalataya na humingi ng awa mula sa Diyos, ay dahil meron siyang tiwala na ang awa ng Diyos ay mayaman at sagana, mas sagana ang kanyang awa kaysa masahol ang kanyang kasalanan. At napakatindi na nga ng nakita natin na pagkamuhi niya sa kanyang kasalanan, at kailan lang sa isang forum, sa isang internet forum ng mga Kristiyano, kung saan hindi ko sila kilala, pero meron silang mga code name, at may isa doon na nagsishare na siya daw ay nawawalan na ng pag-asa na siya ay mapapatawad. Sinasabi lamang niya na ang tindi ng kasalanan niya, hindi ko kayang maniwala na kaya akong patawarin. At ito ay isang pangkaraniwang pag-iisip ng isang maging ng mananampalataya, dahil nga nagkaroon siya ng pag-unawa sa batas ng Diyos, nagkaroon siya ng pag-unawa sa kasamaan ng kasalanan, at ang nangyayari ay parang natatakpan ang natutunan niya na dating yaman ng awa ng Diyos, at sa harap ng kanyang kasalanan ay parang hindi siya makasampalataya. Pero ito ngang si David, nakita natin na talagang muhing-muhi siya sa kanyang kasalanan, na gusto niyang malinis ng lubusan mula sa kasalanang ito, dahil talagang para sa kanya ay napakarumi. Pero ganun din ang taas ng tingin niya sa awa ng Diyos, na siya'y may matibay na pagsampalataya na sigurado siyang malilinis siya ng Diyos kung naisin lamang ng Diyos. Ito yung kanyang dalangin, halimbawa sa verse 7, dun sa verse 7 ang kanyang panalangin, "Purge me with hyssop, and I shall be clean." Alam niya na kung gawin ito ng Diyos, alam ko magiging malinis ako. At sinabi pa niya yung sunod, "Wash me, and I shall be whiter than snow." So yung kung tandaan nga natin, napakadumi ng tingin niya sa kasalanan, at ang bigat ng kasalanan, sinusundan siya sa kahit anong ginagawa niya. Gusto niya nang kalimutan, pero bumabalik sa kanyang isipan. Pero meron siyang ganoong pananampalataya sa awa ng Diyos, sa kapangyarihan at bisa ng pagpapatawad ng Diyos. At kaya siya'y nananampalataya, kung ako'y linisin ng Diyos, I shall be whiter than snow. At ito ang
kanyang mayaman na pagtingin sa awa ng Diyos na anumang dumi ng kanyang kasalanan, siya ay nananampalataya na ganoong kalinis ang kanyang madadatnan. So dito tinuturuan ang Israel na magkaroon nga ng ganun kataas na pagtingin sa awa ng Diyos. Mas mataas dapat ang tingin natin sa awa ng Diyos kaysa sa anumang bigat ng ating kasalanan. Ito nga'y mahirap mangyari dahil kapag tayo ay nagkaroon ng matinding kasalanan sa konsyensya natin at tayo sa ating puso, ay talagang ito'y nakukubli ang lahat, nakakalimutan natin maging ang mga dakilang pangako ng Diyos na mayroon siyang mayamang biyaya ng kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo. Pero dito nga tinuturuan ang mga mananampalataya na mapaalalahanan sila nitong yaman ng awa ng Diyos na ito'y kayang luminis sa kanila sa kanilang kasalanan. At ito nga ay kung titingnan natin naman sa buong pagpapakilala ng Diyos mula pa kay Adan, ay talagang napakayaman ng awa ng Diyos. Si Adan ay sinuway ang kanyang utos, ano pa mang ganda na ng kanyang kalagayan, at napakatindi ng consequence ng paglabag sa utos. Ito'y kapahamakan sa buong sangkatauhan, kapahamakan sa kanya at pagkakalayo mula sa Diyos, at sa liwanag na meron siya nung panahon na yon, ay alam niya kung ano ang tindi ng kasalanan na dadatnan sa kanyang maliit na pagsuway. Pero ito'y ginawa pa rin niya, at ang ayon nga dapat sa hatol ng batas ay na siya'y mamamatay, pero yun nga ang yaman ng awa ng Diyos. Itong si Adan ay talagang pinakitaan ng awa ng Diyos, bagamat siya ay lumabag doon sa tipan nila, ay kinaawaan siya ng Diyos, siya'y binihisa ng Diyos, at siya'y pinangakuan ng kaligtasan ng Diyos, at siya'y dinala na magbunga hanggang sa yung pinangako nga na magkakaroon sila ng seed, at ito'y sinampalatayanan ni Adan, at kikita natin talagang kinaawaan siya ng Diyos. Doon kay Moses sa Exodus 20 ay talagang may explicit na pagpapahayag ang Diyos na siya nga ay mayaman sa mercy, abounding in steadfast love, more than yung kanyang galit sa kasalanan sa Exodus chapter 20. So, ito ang pagkilala sa Diyos, ang pagpapakilala nga ng Diyos sa kanyang sarili, ay na siya ay may mayamang awa na higit sa napakilala niya sa ating puot sa kasalanan, kaya tayo ay madaming dahilan na sumampalataya na ganung kayaman ang awa ng Diyos, anumang bigat ng kasalanan ang nagawa natin. At siyempre, ang pinakapatunay sa atin ng awa ng Diyos ay si Hesukristo, na kanyang isinugo si Hesukristo pagkatapos niyang makita ang madaming henerasyon ng mga tao simula kay Adan na sumusuway sa kanya sa kanilang buong buhay. Mayroong sermon si Jonathan Edwards, hindi masyadong kilalang sermon. Actually, yung sermon na ito ay makikita lang sa Yale Museum, at yung outline lang ang meron, walang buong manuscript. Ang title ay Judas Has Been in Hell for 1700 Years. Yun yung kanyang sermon, ang kanyang mensahe, at ang kanyang nais ipinta sa kanyang, nung pinangaral niya iyon, ay gusto niya sabihin, isipin nyo kung anong daming kasalanan ang mga ginawa nyo simula kaninang umaga. So kaninang umaga pa lang, paggising nyo, ay sa inyong puso't isipan, ano-anong mga kasalanan na ang mga pinagagawa nyo, anong mga salita na ang nabigkas nyo,
habang kayo ngayon ay nakikinig ng salita ng Diyos, ano pa rin ang mga naglalaro sa inyong isipan at sa inyong puso, nakarumihan na nananatili sa inyong puso? Hindi ba't simula lang kanina hanggang ngayon ay meron ng sapat na dahilan ng Diyos para itapon kayo sa impyerno? Yun ang parang sinasabi ni Edwards. At sinabi niya, pero wala pa rin kayo doon. At nagpapakita na ang awa ng Diyos ay hinahawakan kayo at iniingatan kayo at siya'y may patience towards you kahit na itong araw ng Panginoon at maging ang araw ang kanyang panambahan ay inyong pinoprofane. Isipin nyo na lang na si Judas ay 1700 years ay hindi pa nakakapagpahinga mula sa apoy ng impyerno. At sa haba ng isipin nyo lang kung kaninang umaga lang hanggang ngayon ay nasusunog kayo sa impyerno, ay hindi nyo siguro iyon matatagalan. Isipin nyo na si Judas ay hindi nakatakas sa impyerno anumang daing niya para sa awa ng Diyos habang siya ay nasusunog doon. Well, ang tingnan nga natin na simula pa lang ng pagkakalikha ay meron ng mga makasalanan. Simula pa lang ng pagkakalikha ng Diyos ng tao ay sunod-sunod ang pagkakasala sa Kanya. At bawat panahon, ang pagkakasabi pa mismo sa Genesis chapter 6, from their youth, all their thoughts are sin and iniquity. So yun ang pinaka-description ng tao na lahat ng kanya na pagmasdan simula pa sa pagkakalalang ng langit at lupa ay puro makasalanan lamang. At hinayaan niyang dumaan ng maraming henerasyon, nakita niya ang kasuklam-suklam na mga kasalanan ng tao. Sa kabila no na ipinadala pa rin niya si Jesus. Nung sabi sa Galatians, at the fullness of time, ay pinadala pa rin ng Diyos si Jesus upang bayaran ang lahat ng kasalanan na iyon at lahat pa ng mga kasalanan na nakita na rin niya na gagawin ng lahat ng kanyang mga hinirang. Ito ay bayad ni Kristo para sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. At ito nga ay pagpapakita ng matinding awa ng Diyos, ng yaman ng Kanyang biyaya, na ganun karaming kasalanan ang nasa Kanyang harapan. At meron siyang maraming dahilan para ito nga ay tupukin na lahat sa impyerno at ito'y ma-uphold ang Kanyang justice. Pero sa yaman ng Kanyang biyaya ay siya may layuning magligtas at Kanyang isinugo si Kristo para nga bayaran ang kasalanan. So dito kay Kristo dapat tayong magkaroon ng ganoong katiyakan na ganun kayaman ang awa ng Diyos para sa mga makasalanan. Ito nga rin ang mensahe ni Pablo sa 1 Timothy 1:15-17 na siya ay kinaawaan ng Diyos bilang isang mamamatay tao, isang blasphemer, or the chief of sinners. At dahil sa pagpapakita ng Diyos ng awa sa Kanya, dapat tayong magkaroon ng katiyakan din ng assurance na meron ngang ganung yaman ng awa ng Diyos kung siya mismo, si Pablo, ay kinaawaan, meron ding mayamang awa para sa atin. Kaya tayo ay tinuturuan ng awit na ito na magkaroon ng ganun katinding pagtingin sa awa ng Diyos na anumang dumi ng ating kasalanan ay makita pa rin natin ang yaman ng awa ng Diyos na mayroong kapatawaran at mayroon siyang layuning magligtas at kagustuhan na tayo ibigin kasama niya ng walang hanggan. Hindi ko talaga planong suyurin itong buong awit na ito at ang nais ko lang ay makuha itong tema na ito mula sa awit na ang pinaparating sa atin ay isang halimbawa ng a broken and contrite heart mula kay David kung paano ang lahat tayo sa ating mga iba't ibang kasalanan at mapunta man tayo sa mga matinding kasalanan na magdala sa atin sa matinding kalugmukan ay meron tayong pag-asa, meron tayong
halimbawa kung paano lumapit sa Diyos ng may pananampalataya na siya'y may awa sa atin. Ito nga ay parang magkatunggali na bagay, yung pagtingin na ang ating kasalanan ay napakatindi, napakabigat, at yung pagtingin na yung awa ng Diyos ay sapat para ito'y mapatawad. At ang madalas minsan na mungkahi na nadidinig natin tungkol dito ay balansihin. Dapat daw balansihin natin ang ating takot sa Diyos, o balansihin natin ang ating pagkabigat sa kasalanan at yung ating kasiguraduhan na tayo ay may kaligtasan. Pero hindi ako sumasang-ayon talaga sa lengguwahe ng pagbabalanse ng mga bagay na parehong totoo, dahil para bang sinasabi, kung masyado kang natatakot sa Diyos o masyado kang nabibigatan sa iyong kasalanan, huwag masyado, bawasan mo. Or kung masyado kang sumasampalataya, para mabalance, ay bawasan mo yung iyong pagsampalataya. Para pantay sila nung iyong takot at bigat ng kasalanan, kailangan mabalance. Hindi ganito ang paraan na tinuturo sa atin, kundi ang problema natin ay hindi na sumusobra ang ating pananampalataya o nagkukulang ang ating takot, kundi parehong kulang. Kulang tayo sa pagtimbang ng bigat ng kasalanan, kaya dapat lalo nating paigtingin, lalo nating makita na napakabigat nga ng ating kasalanan. At nagkukulang din tayo sa ating pananampalataya sa awa ng Diyos, kaya tayo ay natatakot, tayo ay nagiging desperado sa harap ng bigat ng kasalanan. Ang lahat ng ito ay makikita natin nababalanse, kung yun man ang gusto natin, magtatagpo ito kung ito'y ating punuin kay Kristo, na ang buong bigat ng kasalanan ng lahat ng mga sasampalataya sa Diyos ay Kanyang binayaran. Binayaran ng Diyos, at natugunan nga ni Kristo ang hiling ng batas sa pamamagitan ng pamumuhay ng walang kasalanan, at Kanyang sapat na nabayaran ang lahat ng kasalanan sa Kanyang kamatayan. Kaya hanapin natin ay hindi itong pagbalanse ng ating takot at pananampalataya, kundi lalo ngang tumindi ang ating pagkilala sa dumi ng kasalanan, pero taasan din natin ang ating pananampalataya sa awa ng Diyos. At ang dalawang ito ay makikita natin nagko-correspond sa batas at sa ebanghelyo. Tinuturo sa atin ng batas ng Diyos ang bigat ng ating kasalanan. Kung titingnan natin ang batas ng Diyos, ibinubunyag niya sa ating puso ang bawat dumi na meron dyan, para wag nating angkinin na merong pag-asa sa atin na maligtas ang ating sarili. Panghawakan natin ng buong buo ang batas, pero panghawakan din natin ng buong buo ang pangako ng ebanghelyo, na ikaw man ay lumabag sa batas ng matindi at masahol ang kapatawaran ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo ay tiyak. Dahil si Kristo ay namatay para sa kasalanan, at ang Kanyang pangako sa Kanyang biyaya, lahat ng sumampalataya sa Kanya ay mabibihisan ng Kanyang katwiran at tatanggapin ng Diyos sa Kanyang kukupkupin at iibigin ng walang hanggan. So dapat nga nating matutunan na kamuhian ng buong buo ang kasalanan, ngunit panghawakan din natin na ng buong buo ang pangako ng Diyos na mayaman ang Kanyang awa para sa ating mga kasalanan. Ang kinakalabasan nito, kung ating natutunan itong pinapahiwatig sa atin ng awit na ito ni David, ay magkakaroon tayo una ng mas malalim na appreciation sa Kanyang biyaya. Dahil ganito katindi ang ating kasalanan, kung nakita natin na napakatindi ng ating kasalanan, pero alam natin na ito'y pinapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ay mas lalong lalalim nga ang ating pagkamangha sa Kanyang biyaya.
mas na-appreciate natin ang regalo ng Diyos, kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, kung ating mas lalong makita na napakatindi nga ng ating kasalanan. Kaya ito'y isang diretsang sinasabi ni Moises na sa Deuteronomy 7:9, huwag niyong kakalimutan. Remember and do not forget how you have provoked the Lord your God to wrath. At ganun din ang sinasabi ni Paul sa Ephesians 2:11, remember and do not forget that you were once far off and without hope and without God. Dapat hindi natin nakakalimutan ang ating kalagayan dati upang mas tumindi nga ang ating pasasalamat at appreciation sa biyaya ng Diyos. At kung meron tayong matinding appreciation sa biyaya ng Diyos, meron din tayong pagkaka-openness na aminin ang ating kasalanan. Mas kaya nating bunyagin sa ating puso ang ating kasalanan, kaya nating aminin ang ating kasalanan kung meron tayong pananampalataya at kasiguraduhan na tayo ay patatawarin ng Diyos. Kaya sa totoo lang, nakakatulong sa isang mananampalataya na maging mas tiyak sa kanyang kaligtasan, maging mas tiyak sa awa ng Diyos upang siya'y talagang lumaban sa kasalanan. Dahil sa katiyakan niya na siya'y tatanggapin ng Diyos, kaya niya talagang ungkatin ang lahat ng kasalanan sa kanyang puso dahil alam niyang pwede niya itong dalin sa kanyang harapan, because a broken and contrite heart God will not despise. At kung tayo nga kung maunawaan na ito ay magdudulot sa atin ng mas malalim na pagsamba at mas mataas na pag-ibig. At nawa nga ito ang manatili sa ating puso, ang pagkamangha sa kanyang biyaya na magmumula sa mataas na pagtingin sa batas niya at ganong pagkilala rin na tayo nga'y mga makasalanan at sa kanyang biyaya lamang ay niligtas sa pamamagitan ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagpapaliwanag sa amin ng inyong batas, na ang batas nyo ay humihiling sa amin ng perpektong kabanalan na kung aming aminin ay hindi nga namin kailanman matutupad. Nawa nga Panginoon, bigyan nyo kami ng pusong mapagpakumbaba na hindi kailanman angkinin na kaya naming tuparin ng iyong batas, kundi kumapit lamang sa iyong awa. Na alam namin, Panginoon, na inyong pinatunayan ang tindi ng inyong awa at biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Nawa nga Panginoon ay panghawakan namin ito lagi at wag na kaming maghanap pa ng ibang aasahan, dahil pinakita nyo na nga kay Kristo ang yaman ng inyong pag-ibig sa amin. Tulungan nyo kami, Panginoon, na hindi makalimutan ang inyong ebanghelyo, nang sa gayon ay sa aming paglakad sa anuman nga aming pagdadaanan, ang aming pag-asa ay nakalagak lamang sa inyong pangako kay Hesukristo. Dalangin namin, Panginoon, na sa buong araw pa ito na kami ay namamahinga dito sa araw nyo na inyong itinaguyod para sa amin. Inawa nga ay patuloy nyo pa kaming pakainin ng inyong salita at paglinawin sa amin ang inyong batas at ang inyong ebanghelyo, nang sa gayon ay lumalim ang aming pagkamangha sa iyong biyaya, lumalim ang aming pagsamba sa iyo at tumas nga ang aming pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa Panginoon Yesus. Amen.